Samantala, arestado ang 5 hinihinalang miyembro ng notorious na Ozamis Group na itinuturong nasa likod ng ilang insidente ng pagnanakaw sa Metro Manila. Positibo silang tinukoy ng ilang staff ng isang hotel sa Maynila na hinold up umano ng grupo. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ito ang CCTV footage na nangyaring pang-hold up hapon ng September 30 sa Tuelina Hotel sa Maynila. Makikita ang lalaking ito na nakasombrero at armado ng pistola na kinilala ng NCRPO na si Remar Paran. Habang kasama niya si Roger Gallego, mahabang baril ang dala. Ilang minuto ring tumagal ang mga suspect. Pilit kasi nilang pinasok ang maliit na silid sa nasabing hotel. Ayon sa mga pulis, nasa 12,000 daw ang natangay ng mga suspect. Bago lumabas ng hotel, isinilid sa bag ng mga suspect ang kanilang baril. Isa raw sa mga ito, aksidente pang naiputok. Kaswalang na lumabas ng dalawa at sumakay raw ng taxi. Tumangging humarap sa kamera ang mga hotel staff. Pero nang ipapanood sa kanilang video ng mga arestadong suspect, positibo nilang kinilala ang mga nanutok at tumangay sa kita ng hotel. Kwento ng hotel staff, ang dalawang babae na kasamang nahuli ng QCPD ang tumapel na lookout ng grupo. Gumamit muna raw ito ng CR sabay check-in sa hotel. Dito na sila sinundan ng mga lalaking suspect saka nagdeklara ng hold up. Ayon sa hotel staff, ilang beses na rin daw nagpabalik-balik ang mga suspect sa hotel bago nila isinagawa pang hold up. Natimbog ng QCPD operatives sina Paran at Gallego kasama ang 3 iba pa. Ayon sa NCRPO, kabilang sila sa Ozamis Group na nang hold up sa iba't ibang establishmento. Kabilang na ang panlulob sa Alabang Town Center noong September 14. Mga establishmento sa Quezon City, Pasig, Laguna, Caloocan at Cavite. Sa impormasyon ng NCRPO, kasama rin si Paran ng 2 iba pa sa pumatay sa American citizen na si Robert Edward Armstrong sa nangyaring pang-hold up sa isang convenience store sa Malate, Maynila noong September 2. Malaki ang itatahimik ng Metro Manila sa pagkaka-aresto ng mga ito. Dahil ang daming ginawang pagnanakaw ng mga ito. And still running. Still running. Puro malalaki ang ginawa nito eh. Nitong Sabado lang, tumibaro ng 10 milyong piso ang Ozamis Group sa New Manila, Quezon City nang matangay ang mamahaling relos at alahas sa isang pinasok na bahay. Positibong kinilala ng 18 anyos na biktima ang suspect na si Carlos Sanchez na isa sa 4 na suspect na nanloob umano sa kanilang bahay sa pamamagitan ng tattoo nito. When I saw him again, I asked him to stand back further distance from me so I can distinguish his tattoo, the features of his tattoo properly. That's how I'm so certain that it's him. Lumalabas na walang forcible entry sa bahay sa New Manila, kaya palaisipan raw paano nakapasok ang mga suspect. Ang nakapagtataka, alam ng mga suspect na may vault sa silid ng Pinay na ginang, gayong noon lang sila nakapasok. Kaya pinaimbestigahan na ang mga kasambahay ng ginang. Nabatid na noong Agosto, isang kasambahay ng pamilya ang umalis na walang paalam. Tubong Ozamis din daw ito. She knows na merong vault. Kasi according dun sa isang maid ko din, nagkukwento nga daw siya sa isang dating driver ko rin na ako, ang dami palang pera si ma'am dahil naka-vault pa, pati alahas niya naka-vault pa. Ang NCRPO na raw mag-integrate ng mga isasampang reklamo laban sa mga suspect. Dapat ay patawan ng lahat ng kakailanganing ipataw sa kanila dahil sa pambibiktima nila sa lahat ng mga innocent civilian dito sa Metro Manila. Ian Cruz, GMA News.